isang bansa na sobrang liit ng lupa. Pero kapag ikinalat mo sa mapa, parang nagkalat na kanin sa buong Pacific Ocean. Isang bansang may malinaw na dagat, puting buhangin, niyog sa tabi ng bahay, at mga isdang mukhang hindi pa nakakaranas ng stress. Pero huwag kayong masyadong mainggit dahil dito pwedeng ilang hakbang lang mula sa sala nyo, dagat na agad. Ito ang bansang Kiribati, isang napakalayong island nation na una sa pagsalubong sa bagong araw, pero isa rin sa mga bansang pinakagrabeng nakikipagpatintero sa climate change. At bago kayo mag-correct ng pronunciation, hindi raw ito binibigkas na Kiribati. Ang tamang bigkas ay Kiribati. Sa wikang Ikiribati kasi, ang kombinasyong T ay binibigkas na parang S. Kaya ang Kiribati ay Kiribati. At ang Kiritimati naman ay binibigkas na parang Christmas. Kaya ihanda ang tsinelas, salbabida at sense of humor. Dahil aalamin natin ng buhay, kasaysayan, kababaihan, kalalakihan at mga kakaibang bagay sa bansang ito. Ang Kiribati ay binubuo ng 30 atal at isla, pero 21 lamang ang tinitirhan. Ang kabuuang lupa nito ay nasa humigit kumulang 810 square kilometers. Pero ang mga isla nito ay nakakalat sa napakalawak na bahagi ng Pacific Ocean. Ibig sabihin maliit ang bahay pero napakalaki ng bakuran. Para kang may kubong 5 metro ang lapad pero pag-aari mo ang buong dagat hanggang mawala sa paningin. Ang mga isla ay nahaharap sa 3 pangunahing grupo: Gilbert Islands, Phoenix Islands at Line Islands. Nasa Gilbert Island ang South Tarawa, ang kabisera at pinakaabalang bahagi ng bansa. Pero wag niyong isipin na abalang parang Maynila. Dito walang tren na siksikan, walang traffic enforcer na nagtatago sa poste. At dahil mahaba pero makikita ang ilang atal, para ka nakatira sa isang napakahabang sandbar. Sa isang side lagoon, sa kabilang side, ocean. Sa gitna, bahay nyo. Kaya kapag nag-away ang mag-asawa at sinabi ni Mrs. lumayas ka ng kumag ka, walang masyadong pagpipilian si Mr. Sa kaliwa, dagat. Sa kanan, dagat. Kaya ang ending, doon siya sa ilalim ng niyog. Bago naging Kiribati ang pangalan ng bansa, ang pangunahing island chain nito ay tinatawag na Gilbert Islands. Noong panahon ng kolonyalismo, napasailalim ang mga isla sa Britain bilang bahagi ng Gilbert and Ellice Island Colony. Pero kalaunan naghiwalay ang Ellice Island na naging bansang Tuvalu, habang ang Gilbert Islands at iba pang mga isla ay nagsama-sama upang buuin ang Kiribati. Nakamit nila ang kalayaan mula sa Britain noong July 12, 1979 at dito naging opisyal ang pangalang Kiribati, lokal na version ng salitang Gilberts. Kaya pala, hindi pala random na pinipindot ang keyboard. Nagkaroon din ng matinding bakas ang ikalawang digmaang pandaigdig sa lugar, lalo na sa Tarawa. Noong 1943, naganap dito ang Battle of Tarawa, isang napakadugong labanan sa pagitan ng pwersang Amerikano at Hapones. Sa kasalukuyan may mga labi pa rin ng digmaan, lumang kanyon, bunker at mga bagay na nagpapaalala na ang tahimik na paraisong ito ay minsan naging battlefield. Kaya naman sa Kiribati, pwede ka nakahiga sa magandang beach habang nag-iisip, tapos sa likod mo may kalawangin palang kanyon. Sa maraming outer island ng Kiribati, simple at malapit sa kalikasan ang pamumuhay. Malaking bahagi ng pang-araw-araw na buhay ang pangingisda, pag-aalaga sa pamilya, paghahanda ng pagkain, pagkukumpuni ng bahay, pagkuha ng niyog at pakikilahok sa gawaing pangkomunidad. Dahil manipis, maalat at hindi gaanong mataba ang lupa ng coral atoll, limitado ang maaaring itanim. Kaya hindi pwedeng basta maghukay at sabihin, dito tayo magtatayo ng hacienda di Kiribati. Boss, coral ang lupa. Kahit kamatis, baka mag-file ng resignation. Isa sa pinakamalagang bahagi ng komunidad sa Kiribati, ang Manyaba. Isang malaking tradisyonal na meeting house. Dito ginagawa ang pagpupulong,
selebrasyon, sayawan, kwentuhan at pagdidesisyon tungkol sa komunidad. Para itong barangay hall, covered court, reception venue at family group chat. Pinagsama-sama sa iisang bubong. Sa tradisyonal na sistema, may nakatalagang lugar ang bawat pamilya o angkan sa loob nito. Hindi pwedeng dumating ka at basta umupo sa harap na parang ikaw ang guest speaker. Baka tingnan ka ng matatanda na parang bagong sali sa reunion na kumuha agad ng 3 pirasong lumpia. Malaki ang respeto sa matatanda, pamilya at komunidad. At dahil maliit ang populasyon ng mga village, mabilis kumakalat ang balita. Sa Pilipinas may CCTV. Sa Kiribati may anti-viewing network. Hindi mo pa naikikwento, alam na nila. Ang mga babaeng ikiribas ay may mahalagang papel sa pamilya, tahanan, simbahan, edukasyon, maliit na negosyo at mga gawaing pangkomunidad. Malakas din ang presensya ng mga babae sa tradisyonal na sayaw. Makikita rito ang kontroladong galaw ng kamay, katawan at ulo na madalas hango sa kilos ng mga ibon. Pero kakaiba ang kanilang performance. Hindi kailangang ngumiti ng parang contestant sa noontime show. Sa ilang tradisyonal na sayaw, seryoso ang ekspresyon. Dahil hindi lang ito entertainment. Pagkukwento, disiplina at pagpapakita rin ito ng husay. Sa mga kalalakihan ng Kiribati naman, karamihan sa kanila ay mangingisda, gumagawa ng bangka at saniyugan. May mga nagtatrabaho din bilang seafarers sa international shipping at mahalaga sa ekonomiya ng bansa ang remittances. At kita mula sa pangingisda at fishing licenses, kaya ibang lalaki roon talagang seaman ang trabaho. Sa tradisyonal na sayaw, malakas at matalim din ang galaw ng mga lalaki. May sabay-sabay na pagpapalakpak, pag-aampas sa hita at mga kilos na parang ibong handang dumagit. Kapag pinagsama-sama sila sa performance, parang cultural dance na may kasamang warning. Makisaya ka, pero wag kang manggulo. At gaya sa ibang lipunan, nagbabago rin ang papel ng kalalakihan. May mga programang nagtuturo ng shared responsibility, respeto at mas mapayapang relasyon sa loob ng pamilya. Dahil ang tunay na pagiging matapang ay hindi nasusukat sa lakas ng sigaw. Minsan nasusukat ito sa kakayahang magsabi ng mahal, ako na maghuhugas ng plato. Tatapusin ko lang itong sinampay. Yan ang tunay na mandirigma. At isa sa pinakakakaibang bagay tungkol sa Kiribati ay ang oras nito. Dahil napakalayo ng pagitan ng mga isla, dati ay nasa magkabilang side sila ng international dateline. Ibig sabihin pwedeng Martes sa isang bahagi ng bansa, pero Lunes pa sa kabilang bahagi. Imagine nyo tuwing may government meeting, bukas kita-kita tayo. Ang tanong, kaninong bukas ang masusunod? Kaya para matapos ang kalituhan, binago ng Kiribati ang time zones nito noong 1990s. Dahil dito ang Line Islands ay nasa UTC plus 14. Isa sa pinakaunang time zone sa mundo. Kaya ang Kiribati Island ay kabilang sa mga unang populated places na sumasalubong sa bagong taon. Habang tayo ay naghahanap pa ng bilog na prutas at naghabol ng lechon, sila tapos nang mag-Happy New Year. At ang Kiribati na binibigkas na parang Christmas ay isa sa pinakamalalaking coral atoll sa mundo pagdating sa land area. Pero sa likod ng ganda ng Kiribati, may napakaseryosong problema. Karamihan sa mga isla nito ay napakababa. Marami ang wala pang 2 metro sa ibabaw ng dagat dahil dito lubhang lantad ang bansa sa pagtaas ng sea level, coastal erosion, storm surges, pagbaha at pagpasok ng alat sa kanilang freshwater supply. Hindi lang ito usapin ng baka lumubog balang araw dahil nararamdaman na ito sa pag-araw-araw na buhay. Kapag pumasok ang alat sa lupa, nahihirapang tumubo ang pagkain. Kapag nakontamina ang groundwater, nababawasan ang malinis na inumin. Kapag kinakain ng dagat ang baybayin, ang bahay na dati ay ligtas, ay biglang nagiging beachfront property pero hindi sa magandang paraan. Sa Pilipinas at sa ibang bansa, dagdag presyo kapag beachfront. Sa Kiribati, bawas points kung beach na ang kusang lumalapit. Ngunit hindi basta sumusuko ang mga ikiribas. Nagtatayo sila ng coastal protection, nagtatanim ng mangrove, nag-aayos ng water systems at naghahanda ng mga komunidad sa pagbabago ng klima.
At ang masaklap, maliit lamang ang ambag ng Kiribati sa global greenhouse gas emissions. Pero kabilang sila sa unang nakakaranas ng pinakamabigat na epekto. Parang wala kang inambag sa inuman, ikaw ang pinagligpit, ikaw ang pinaghugas, at ikaw pa ang sinisi kung bakit naubos ang pulutan. Madaling ikwento ang Kiribati bilang bansang lulubog, pero hindi lang yon ang identity nila. Hindi sila simpleng biktima na naghihintay sa tubig. Sila ay mga taong may sariling wika, sayaw, kasaysayan, pananampalataya, humor, tradisyon, at malalim na koneksyon sa lupa at dagat. At may mga lolo at lola ang siguradong may kwentong inuulit ng 50 beses. Pero pinapakinggan pa rin dahil silang may hawak ng kasaysayan. Hindi marangya ang buhay, pero may komunidad, may kultura, may dagat. At may paraan ng pamumuhay na nagpapaalala na hindi lahat ng kayamanan ay nakalagay sa bank account. Minsan ang yaman ay yung kakilala mo halos lahat ng tao sa village. Kahit downside nito ay alam din nating lahat kung kailan kayo nag-away ng asawa mo. Ang Kiribati ay isang bansang maliit ang lupain pero napakalaki ng kwento. Kaya sa susunod na makita natin ang maliit na bansang ito sa mapa, huwag nating sabihing tuldok lang. Dahil minsan, ang pinakamaliit na tuldok ang may pinakamalaking mensahe. Hindi kailangan malaki ang bansa para marinig ng buong mundo at hindi kailangan maraming pera para magkaroon ng masayang buhay. Pero syempre, mas okay pa rin kung may pera. Mahirap bumili ng bigas gamit ang inspirational quote. Ako si Tito Jones TV at ito ang Kiribati. Kapag nag-enjoy kayo, i-like, i-share, i-follow at mag-subscribe sa Tito Jones TV. Shout out Anthony Lox Tabilin ng 530 Santa Rosa, Laguna. Gian Gab from Bansalan, Davao del Sur. Bonites ng San Jose Occidental, Mindoro. Lori Lito Borja. Jordan Barcelon ng San Roque, Mercedes, Camarines Norte. Maria Florence de la Cruz, Santiago Tulagan ng Pangasinan. Carding Sungkit from Bohol. Pampaner family ng Marsolo, Zamboanga, Sibugay Province. At kay Yeye ng Qatar. Salamat sa panonood. Hanggang sa muli.